Ayan, good evening ka random. Nakabili tayo ng Firefly exhaust fan. And ito yung napili natin dahil yung specs is merong enhanced safety and reliability. Siyempre, Firefly yan. Low power consumption, rust proof, and quiet operation. Ang pinaka nagustuhan ko dito is itong pure copper motor dahil ang main part ng exhaust fan is yung kanyang motor. And ito is 10-inch wall mounted. Tapos, yung iba pang specs is ito. So, ang kanyang operating voltage ay 230 volts, 60 Hz. And ang pinaka nagustuhan ko dito is ito. 35 watts lang yung kanyang power consumption. So, matipid siya. And andito na yung mga dimensions na kailangan nyo na sukat nung exhaust fan. And nandiyan na siya, pero check natin kung ano yung laman ng box. Ito pala ay nabili namin ni Boss Madam sa handyman sa halagang 1,200. So walang existing promo like discounts as of time na nag-purchase kami. And yung box niya is ito lang talaga yung laman, yung installation guide, hindi pa Firefly. So yon, mag-install na tayo. And check muna natin pala yung pinaka-unit. Mamaya ipapakita natin dun sa loob kung bakit tayo mag-install ng exhaust fan. Tapos yung pinaka-unit is nandito na siya. Ito is 10-inch and pwede mong i-redirect yung wire. Nung binili namin to, dito lumalabas yung wire niya. Since dito ko siya i-install, yan, paliwanag natin yan, pakita natin yan mamaya. And favorable dito sa left side. Maganda dahil meron ng abang. So pwede ka dito magpalusot ng wire, or dito, or dito. And may wire clip sa loob niya. So mamaya pag binuksan natin, makikita nyo yon. And yung kung familiar kayo sa mga exhaust fan, di ba dati is merong switch siya na hinihila. So ito is automatic na. Then mamaya i-check natin yung magiging position doon. And kung may gagawin pa tayo na special wiring para sa kanya. Ito yung likod. Ayan. So ito yung makikita natin dito. And spring operated siya, no, ang gaan niya lang. Yan. Matitrigger na siya kapag gumana na yung pan, kaya niya tong ibukas. So yun, spring loaded lang siya, wala siyang ibang mechanism. Yun lang. Yun lang yun. Spring lang siya, spring loaded lang siya. Yun. Malambot lang, magaan. Kaya kayang-kayang itulak ng hangin. Then ito na yung pinakamotor natin. Hindi din siya, sabi doon is hindi din maingay. So ma-check natin yan once na naka-install na siya. And ngayon pala, magbubutas na ako. And bago ako mag-record is nakapagsukat na tayo ng pagbubutasan. So makikita nyo, yan, may cut out na or may linya na ng square. So dyan natin siya i-install. Saglit lang. Ay nakarandom, nagbubutas na tayo dahil dito nga natin ilalagay yung exhaust fan. And ang ginawa ko is nagbutas muna ako ng partial and sinundan ko yun ng lagaring kahoy. Ang problem lang is hindi kayang makat ng maayos ng lagaring kahoy dahil wala tayong maayos na support. Kaya ang ginawa ko na lang is binutasan ko siya ng magkakalapit and finish ko na lang siya nitong lagari sa kahoy. And ayan, pit and correction. So sinubukan kong ipit, and kapag masikip pa rin, kailangan mong i-correct yung butas niya. So dapat medyo hindi siya dapat masikip lang ng kaunti, wag naman maluwag. And nagpatulong na rin ako kay Boss Madam sa installation dahil suit siya sa akin, no? So tinulungan na tayo ni Boss Madam para may fit yung ating exhaust fan. As of now, karandom working na siya. And ito yung wiring niya. So yung wiring niya is isinabay ko dito sa switch ng ilaw. So mapapansin nyo,
Yung para dun sa valve, linagyan ko ng adapter, yung dihila. Ito karandom yung wiring natin. Simple lang yung wiring, no? Yung wire nung exhaust fan, yung green is ground, line at neutral. Or kahit alin dyan sa dalawa, pwede mo pagbaliktad dyan dahil ito ay AC. Ang ginawa ko, yung isang line, yung ground, disregard na natin dahil dito sa amin ay walang grounding. So disregard na, linagyan ko lang ng insulation para hindi siya aksidenteng mahawakan at hindi din dumikit sa mga bakal-bakal dito. And yung isang line, yan buo. Punta dito sa saksakan. Yan. Ang gamit natin ay gauge 14 na wire, THHN. Then yung isang linya, ito, may switch. Tapos ikakabit lang natin to dun sa sakit ng ilaw. So ilulusot ko lang dito. At isasaksak ko lang, saglit lang. Ayan karandom, yun yung exhaust fan, nandito yung switch and ayan yung linya. Lusot dito. Tapos ayun, nakasaksak na doon. So bakit ko tinap yung ilaw papunta doon sa exhaust fan? Kasi ganito yung logic niya. Halimbawa, yan, pag in-off ko yung switch, nakapatay ang ilaw sa CR, mamamatay din siya. Kaya makita nyo, dahan-dahan siyang mamamatay. Siyempre, pag gagamit ka ng CR, halimbawa, tinatawag ka ng kalikasan, siyempre, may amoy yun, no? Gusto nating makalabas agad yung hangin na yun. Siyempre, pag nagsindi ka ng ilaw, yan, nagsindi ka ng ilaw, sasabay yung pagsindi ng switch. So, yan. Tapos, example, halimbawa, gusto mo yung ilaw lang, nakasindi, pwede mo siya ditong i-off. Ayan. Nakasindi yung ilaw, pwede mo siyang i-off. Ngayon naman, halimbawa gusto mo yung exhaust fan lang yung umiilaw, ay yung umaandar, yan, umaandar dito, at gusto mong naka-on yung exhaust fan at nakapatay ang ilaw, pwede pa rin dahil meron siyang switch dito. Yan. Nakapatay yung ilaw, pero working yung exhaust fan. So yan yung nasa likod ng reasoning kung bakit naitap ko siya dito at ganun yung naging wiring natin. Unang-una, hindi ka mahirapan na sa pag-wiring, easy lang. And kaya-kaya mo yung DIY, no? Basta mag-ingat lang kapag usapang electrical is dapat wala siyang supply or i-off mo yung kung may breaker dedicated doon para maging safe. And dyan, working na siya. And pakinggan nyo yung tunog. Kaya nagustong gusto ko siya dahil silent talaga siya. So yan yung tunog dito sa labas, dito naman sa loob. Yan lang yung tunog. So sulit na sulit yung power play na to. 35 watts lang yan, 10 inch wall mounted dahil ang tahimik. So yon, sana may nakuha kayo yung idea or information. And pa-support ng channel, pa-like and subscribe. Meron din tayong official Facebook page. Sana makaabot yun doon. May upload ko doon.